Mapagpalang araw, Sir Mark. Naway nasa mabuti kayong kalagayan, pati na rin ang mga walang sawang sumusuporta sa inyong channel. Ang istoryang inyong maririnig ay karanasan ni Ate Tony. Naganap sa bahay ng kanyang mga magulang. Itatago ko na lamang ang eksaktong lugar, lalo na ang mga tauhan na sangkot sa pangyayaring ito, upang maproteksyonan ang kanilang pribadong pamumuhay. Nainip ako sa aming tahanan kaya naisipan ko pumunta muna sa bahay nila Ate Tony. Doon lang naman ako madalas pumunta. Dati kasi naging tambayan ko ang kabilang apartment sa harap ng aming tahanan. Medyo mainit na kasi doon sa dating tambayan, simula nung nabuwalang kawayan noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Dahil sa madalas kong pagbisita, naikwento sa akin ni Ate Tony ang tungkol sa tinatagong lihim noon ng San Quintin. Magsisimula ang aking kwento sa taong 1980 sa Barangay San Quintin, Bawan, Batangas. Bata pa noon si Ate Tony nang maranasan niya ang kababalaghan na may kinalaman sa nilalang na tinatawag nating aswang. Tahimik na namumuhay ang bayan ng Batangas hanggang sa may mga kumalat na balita na may dumaong na barko sa pier ng Santa Clara mula sa Capiz at Aklan na sakay ang mga pamilyang may mga dugong aswang. Ngunit wala pang sapat na katibayan. Napabalita pa nga ito sa radyo, telebisyon at dyaryo. Tuwing gabi ay takot ang mga tao lumabas dahil sa mga nababalitaang aswang at kulto na gumagala tuwing sasapit ang kadiliman. Kaya ang mga tao sa bawat barangay ay may mga rumorondang tanod para siguruhin ang seguridad ng mga nasasakupan. Tahimik na barangay ang San Quintin nang may napabalita sa kanilang lugar na may gumagala umanong aswang. Isang umaga, habang naglilinis si Mang Ambo ng kanyang bakuran, ay nadatnan niya na patay ang kanyang mga alagang manok. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Nagkalat ang dugo sa lupa. Laking panghihinayang ng matanda sa kanyang mga alagang mga manok na dapat ibibenta sana niya sa palengke. Sa inis ng matanda ay nagpatimpla na lang siya ng mainit na kape sa may bahay. Maibsan lang ang puot sa dibdib. "Doray, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Lintik namang buhay ito. Naperwisyo ang aking kabuhayan. Nakakasira ng araw." Palatak ni Mang Ambo sa sarili. "Ambo, huminahon ka. Wala na tayong magagawa. Hindi naman natin ginusto ang nangyari." Tugon naman ng asawa niya. Walang nagawa si Mang Ambo kung hindi mapakamot na lang sa ulo, sa labis na pagkadismaya. Hindi alam kung sino ang namirwisyo sa mga alaga niya. Ipinagbigay alam ni Mang Ambo ang nangyari sa kanyang mga alagang manok sa punong barangay para mabigyan ito ng aksyon. Pauwi na noon ang Ginoo nang makasalubong niya si Aling Tsoleng. "Ambo, nabalitaan ko ang nangyari sa mga alaga mong manok. Hindi lang ikaw ang naperwisyo, pati na rin yung alagang aso ni na Aling Meding na nakatali doon sa likod ng kanilang bakuran ay natagpuan nilang patay. Wakwak din ang tiyan at kinain ang mga lamang loob. Ang sabi, may gumagala raw na aswang sa kasagsagan ng gabi." Bungad na wika ng ginang. Sumusobra na talaga ang mga aswang na yan. Ilang residente na ang may mga alagang hayop na naperwisyo nila. Sana mahuli at matigil na ang paghahasik ng lagim ng mga lintik na aswang na yan sa barangay natin. Sagot naman ni Mang Ambo.
Matapos nilang mapag-usapan ng tungkol sa mga gumagalang aswang, ay umuwi naman agad si Mang Ambo sa kanilang bahay. Eksaktong nagluluto na si Aling Doray ng kanilang pananghalian. Pagkaluto nito, sabay naghain sa hapag. Habang tahimik na kumakain ay nakikinig sila ng radyo. Ayon sa balita, ay may bangkay di umano ng tao na hindi pa nakikilala ang natagpuan sa isang abandonadong gusali. Kung paano nasawi ang mga hayop ay ganoon din ang nangyari sa katawan ng biktima. Nawawala ang mga lamang loob nito. Delikado na talaga ang panahon ngayon. Magkakasunod ang nagaganap na krimen. Puro na lang karahasan ang nangyayari sa ating lugar. Kahit sa ang lugar, palaging may nagaganap na patayan. Singhal na wika ni Mang Ambo. Isang gabi, habang nakahiga sa kama sina Mang Ambo at Aling Doray, ay biglang nagsalimbaya sa kanilang pandinig ang napakaraming yabag. Nag-uunahan na tila nagsisitakbuhan ng mga nagrorondang kalalakihan na parang may hinahabol. Nagising ang ilang mga residente dahil sa komosyon at ingay sa paligid. Mga kapitbahay, isarado ninyo maigi ang mga pinto at bintana. May tinutugis kaming aswang at baka makapasok sa inyong mga bahay. Sigaw ng lalaki. Sa takot umano ng mga nakasilip sa bintana ay kaagad nilang sinarado ang bawat lagusan ng kanilang pamamahay. Sa paghahabol naman ng mga nagrorondang kalalakihan ay nabigo silang mahuli ang mga aswang dahil mabilis ang mga itong tumakbo. Nawala bigla sa dilim. Kinaumagahan ay kumalat sa buong Sankintin ang nangyari. Mayroong chismis na si Aling Loida umano daw ang isa pa sa mga gumagalang aswang tuwing sasapit ang hating gabi. Pero may ilan ang hindi naniniwala. Kasi kung aswang daw si Aling Loida, bakit hindi naman kakaiba ang kinikilos nito? Normal lang naman ito at matagal ng residente ang matanda sa nasabing lugar. Ang dapat umanong tugisin nila ay ang mga dayo na lulan noon ng barko na napapabalitang sakay ng mga pamilyang nagmula sa angkan ng mga aswang. Nagsili pa na at kumakalat sa iba't ibang lugar ng Batangas. Habang dumadaan si Mang Ambo galing sa palengke, ay napadaan siya sa may nagkukumpulan ng mga kapitbahay na walang tigil sa pagkwekwentuhan tungkol sa mga nangyayaring sigalot sa kanilang lugar. Ambo, ang dami mo namang biniling sisiw. Usisang tanong ng isang lalaking nakatambay. Konti pa nga lang nito. Magsimula ulit ako mag-alaga ng mga manok. Nalugi ako sa mga dati kong alaga. Langhiyang aswang. Nilantakan ng mga alaga ko na dapat na ibenta ko na sana. Mabuti na lang pinadalhan ako ng anak kong si Celia na nasa Hong Kong. Sagot naman ni Mang Ambo. Ganun ba? Nakinig ka ba kanina sa radyo? Sabi sa balita, may natagpuan na namang bangkay ng lalaki. Aswang daw ang may gawa. Sa katabing barangay natin natagpuan ng bangkay. Kaya kailangan magkaisa tayong lahat. Sana mahuli na at mapatay ang walang hiyang aswang na yan. Kaya ingatan mo yung mga sisiw mo. Baka hindi na yan lumaki. Anang muli ng Ginoo. Hindi na lang kumibo si Mang Ambo. Hindi na bago sa kanya ang mga nangyayari. Isang araw ay mayroon umano bagong lipat sa barangay sa San Quintin. Dayong mag-asawa na galing pa sa Capiz. Doon daw ang mga ito sa may parting Magubat, kung saan ginawa silang katiwala sa taniman ni Namang Birhel. Nagtayo ang nasabing pamilya ng maliit na bahay kubo. May kumalat na bulong-bulungan na ang weirdo umano ng bagong salta. Kakaiba raw ang kinikilos nila. Hindi masyado nakikisalamuha sa mga tao. Marahil sadyang tahimik lang siguro ang mga ito at hindi pa masyadong gamay ang mga tao sa barangay.
Dahil daanan ng ilang mga residente na naninirahan sa pinakadulo ng sangkinti ng taniman ni Mang Berhel, ay nagtataka ang mga tao kung bakit masama umano tumingin ang dayong pamilya. Parang kakainin ka raw ng buhay. Ayon na rin sa mga tsismosang napapadaan. Madalas daw nakikita ang mag-asawang dayo sa gabi na pumupunta sa may pinakadulo ng sakahan sa bandang Masukal, kung saan nakahilera ang malagong puno ng mga mangga. Malapit lang sa manggahan ang bahay ni na Ate Tony. Tahimik noon ang gabi at mahimbing nang natutulog ang mga tao, nang biglang naalimpungatan sila Ate Tony at ang kanyang mga magulang sa kanilang munting tahanan. Mayroong kumakaluskos sa kanilang bubungan. Maingat itong naglakad na animoy parang ligaw na pusa na naghahanap ng dagang makakain. Kahit na kinakabahan si Tia Rosa, ang mismong nanay ni Ate Tony, ay pagalit nitong kinuha ang kawayan na ginagawang tungkod sa sampayan at walang habas na pinagsusundotang yero. Kumalansing ang nakabibinging ingay ng galbinsadong bubong na masakit sa tenga. Bawat pagsundot may kasamang pagmumura. Dahil sa malakas na ingay ng yero, ay naramdaman nilang tumalon pababa sa lupa ang nilalang. Tumakbo palayo patungo sa kakahuyan. Nagdadalang tao kasi noon ang kapatid ni Ate Tony. Marahil ang buntis ang pakay ng aswang. Kinaumagahan sa taniman ni Mang Berhel, nakita raw ni Ate Tony na abala sa pagluluto ang katiwala. Nagluluto ang dayong ginang sa likod ng kanilang kubo sa bungad ng sakahan. Ani umano ni Ate Tony, napadaan daw umano si Mang Berhel para bisitahin ang mga tanim na gulay. Kung malusog ba ang mga tanim nito at kung binabantayan at inaalagaan ng bagong katiwala. Kamusta ang mga pananim, Delio? Nadidiligan mo ba ng maayos ang mga pechay? Tanong ni Mang Berhel sa katiwalang lalaki. Abala ito sa pagsisibak ng kahoy na ipanggagatong. Opo, Mang Berhel. Tapos na po. Sagot naman ni Delio. Hindi ito makatingin sa amo. Nanatiling nakabaling ang paningin sa sinisibak na kahoy. Napansin pa nga ni Ate Tony na pahapyaw siyang tinapunan ng tingin. Hindi naman kasi kalayuan ang bahay nila sa manggahan. Ang bango naman ng niluluto mo, Rosita. Mukhang masarap yan. Saad ni Mang Berhel sa may bahay ni Delio na si Rosita. Ilang di pa lang ang layo nito sa agonan. Sinilip daw nito ang niluluto ng ginang. Makikita sa mga mata ni Mang Berhel ang pagkabigla nang makita ang laman ng lumang kasirola. Umalis agad ito at bumalik sa kinaroroonan ni Delio. Ilang minuto pa ay umalis na rin ito. Mabilis naglakad palabas ng sakahan. Nung araw ding yun, tumungo sa ospital sina Aling Rosa, Ate Tony at ang buntis na kapatid na si Adora para magpakonsulta sa doktor. Pagkatapos ng check-up ni Adora, ay dumaan muna sila sa palengke bago sumakay ng jeep. Samantala, habang lulan sila ng pampasaherong jeep, ay may nakasabayan silang matandang babae. Sankintin din ang baba nito at hindi pamilyar sa kanila ang muka. Halatang dayo lamang ito. Halos magkakakilala na ang mga tao sa barangay. Malapit na kaibigan ni Tia Rosa ang pamilya ni Mang Tomas. Ngunit may kakaiba sa nasabing pamilya. Habang tumatakbo ang sinasakyan nilang jeep, panay tingin umano ng matanda sa tiyan ni Ate Adora. Hindi kumukurap ang mga mata nito at bahagya pang napapangiwi na tila parang nanggigigil. Dumating sa punto na nanginginig ang mga daliri nito na halos kita na ang mga kuyukot na ugat. Hindi mapakali sa kinauupuan. Napansin din nila na medyo malansa ang amoy nito.
kaya napapatakip sa ilong ang mga katabi ng matandang babae. Dumating sa punto na namilipit sa sakit ng tiyan si Ate Adora. Naging malikot ang bata sa loob na tila may kinatatakutan. Bumaba ang matanda sa may bandang simbahan malapit lang sa pader kung saan nakaukit ang pangalan ng barangay. Sa puntong yun, doon lang nahimasmasa ng kapatid ni Ate Tony. Nawala ang pananakit ng tiyan ng makalayo ang matandang babae. Kinutuban si Tia Rosa na baka aswang umano ang matanda. Pagsapit ng hapon ay naging abala sina Tia Rosa at Ate Tony sa pagliligpit ng mga gamit nila sa sampayan. Nakaupo naman sa entrada ng pinto si Ate Adora habang nakangiting hinihimas ang tiyan. Kung saan malapit na matapos sa pagpupunpon ng mga sampayang mag-ina, ay natanaw nila ang nakasakayan nilang matandang babae. Naglalakad ito sa bukana ng taniman ni Mang Birhel. Ngunit sa isang kisap mata, ay bigla na lang itong naglaho. Sinabihan ni Aling Rosa si Ate Adora na pumasok na sa kanilang bahay. Aniya may hindi inaasahang bisita. Marahil nasundan umano ang amoy nila ng matanda. Malakas raw kasi ang amoy ng mga buntis sa aswang. Bago dumilim ang paligid, ay kinandado na ni Tia Rosa at Ate Tony ang mga pinto at bintana. Naglagay ng asin sa bawat sulok at naglagay din ng lana sa altar. Nagkataon na umuwi ng mga oras na yon ang haligi ng tahanan na si Tio Gaspar, galing sa trabaho sa kabilang bayan. Lingguhan ang uwi nito sa pinapasukang construction site sa Batangas. Bandang alas 8 na ng gabi, habang tahimik silang naghahapunan, ay naikwento ni Tia Rosa sa asawa ang tungkol sa matandang babae at saan nilalang na dumapo sa kanilang bubungan kagabi. Pati na rin ang mag-asawang bagong katiwala sa taniman ni Mang Birhel. Una pa lang pinaghihinalaan nila ang mga ito na aswang, lalo't nagmula ang dayong magkatipan sa kapis. Nung gabing yun, naging panatag ang mag-iina. Kasama na nila ang haligi ng tahanan. Sa kasagsagan ng gabi ay nabulabog ang mga taong natutulog sa isang malakas na sigaw sa kabilang bahay. Humihingi ito ng tulong sapagkat pinasok sila di umano ng aswang. Sa bahay kasing yun ay may matandang nag-aagaw buhay. Dahil may mga agwat ang bawat kabahayan at malubak ang daan dahil sa hindi pa ito simentado, ay hindi naging madali ang pagtulong. Nagising din ng mga oras na yun sina Ate Tony. Mabilis na bumangon sa kama si Tio Gaspar at kinuha ang sundang na nakaipit sa dingding sa bandang kusina. Hindi nagdalawang isip sa kloloha ng pamilyang humihingi ng tulong na sinama ng Marsing. Sabi umano ni Tio Gaspar na naikwento naman nito kay Ate Tony ay inabutan niya na hila-hila na ng aswang ang naghihingalong matanda. Lalaki umano ang halimaw. Bago pa man makalayo ang nilalang habang hatak ang biktima, ay tinagaraw ito ni Mang Gaspar sa balikat at likod na malapit sa maselang organ. Dahilan para tumakbo ito. Hindi nanlaban dahil sa nagsilabasan na rin ang ilang kalalakihan sa bawat kabahayan. Lahat sila'y may mga dalang itak. Ngunit hindi lang doon nagtatapos ang lahat. Ilang minuto lang ang lumipas ay bigla namang sumigaw sina Ate Tony at Ate Adora. Habang panaymura naman ni Tia Rosa, naghiwa-hiwalay sa dalawang pangkatang kalalakihan. Ang unang grupo ay tinugis ang aswang na muntikan ng makuha ang naghihingalong matanda. At ang pangalawa na may sumama kay Tio Gaspar patungo sa bahay nito. Ngunit nang makarating sila sa tahanan ni na Ate Tony, ay naabutan nila ang mag-asawang dayo na katiwala sa taniman. May hawak na itak si Delio at mayroon pa itong sariwang dugo. Nasa tabi nito ang asawa na si Rosita. May hawak din ito na punyal na gawa sa kahoy. Sabi umano ni Tia Rosa, bigla daw sila inatake ng halimaw.
lumusot ito sa kusina dahil nakaligtaan isara ni Tio Gaspar ang dahon ng pinto. Buhaghag ang buhok ng nasabing nilalang. Puti ang bawat hibla. Malakas ang kutob ng mag-iina na ang matandang babae ang sumalakay sa kanila. Una raw nito sinunggaban si Ate Adora. Mabuti na lang biglang dumating ang katiwala ni Mang Birhel. Nagkamali sila ng iniisip na mag-asawa. Inakala nila na mga aswang ang mga ito. Noong gabing yun napagtanto nila na magkasama lang ang dalawang sumalakay na halimaw. Ngunit ang nakapagtataka ay tila kabisado umano ng lalaking aswang ang lugar. Madali lang nito natakasan ng mga tumutugis sa kanya. Paliwanag ni Ate Tony sa kanyang ama. Nasaksihan niya kung paano pagtatagain ni Mang Delio ang matandang babaeng aswang. Naitarak pa nga nito ang talim sa likod ng halimaw. Sinadya umano ng Ginoo na sa bandang likod patamaan dahil hindi raw ito basta mapapagaling. Likas na sa mga aswang ang pahilumi ng sugat sa isang iglap lang gamit ang sarili nilang pamamaraan. Ang paglapat ng sarili nilang dila sa kanilang mga sugat. Gayunman, ganoon din ang ginawa ni Tio Gaspar. Bukod sa pagtaga niya sa nilalang sa balikat nito, nagawa rin niyang masugatan ito ng malalim sa kaliwang bahagi ng likod, malapit sa puso. Para hindi umano gumaling ang mga natamong pinsala ng mga aswang, ay ibinaon daw nila ang mga sundang na may bahid pa ng dugo ng nilalang sa ilalim ng lupa para hindi na gumaling ang sugat. Mas lalong magiging malala ang mga pinsala nito. Tila malawak ang karanasan ni Tio Gaspar pagdating sa mga aswang. Gayon din ang mag-asawang katiwala na bagong salta lamang sa kanilang lugar. Kinabukasan, ipinarating nila sa barangay ang pananalakay ng dalawang nilalang. Ngunit laking gulat nila nang sabihin ni Mang Ambo na may iba pang nilalang na sumalakay kagabi sa ibang kabahayan ng San Quintin. Nagsila pa na ang mga ito kagabi na tila pinagplanuhan. Ang labis talaga na nakapagtataka kung bakit hindi matimbog ang mga gumagambalang aswang. Kabisadong kabisado nila ang bawat lagusan ng barangay. Sa mga lumipas na araw, nagtataka sina Delio at Rosita kung bakit hindi na bumibisita si Mang Birhel sa taniman. Dumating sa punto na halos 1 linggo na, hindi na nagpapakita ang anino nito. Isang araw, magkasamang bumili ng sariwang gulay sina Tia Rosa at Ate Tony sa katiwala. Pinagbilhan naman sila ng mga ito. Ngunit habang namimitas si Delio ng mga pechay ay nabanggit ni Rosita na mahigit 1 linggo nang hindi dumadalaw ang kanilang amo. Naisip bisitahin ni Aling Rosa ang may-ari ng taniman, lalo't wala itong pamilya. Hiwalay sa asawa. Tinangay ng babae ang kanilang 2 anak at sumama sa ibang lalaki na mas bata kay Mang Birhel. Nalaman ito mismo ni Tia Rosa mula sa mga tsismosa sa kanilang lugar. Hindi naman daw kalayuan ang bahay ni Mang Birhel. Dahil naistignan ni Tia Rosa ang kalagayan ng may-ari at baka umano may sakit ito, ay sumama na rin sina Ate Tony at ang mag-asawang katiwala. Pagkarating nila sa hangganan sa bandang kaliwa ng malawak na taniman, ay nakasarado ang mga pinto at bintana na tila parang walang tao. Wala itong mga kapitbahay, ngunit may malawak na bakod ng Madre Cacao. Nakabukas naman ang tarangkahan kaya pumasok na sila ng walang pahintulot. Ilang beses nila tinawag ang pangalan ni Mang Birhel, pero walang sumasagot. Lumapit sila sa pinto at malakas na kumatok. Subalit makailang pukpok ng kamay si Delio nang biglang bumukas ang pintuan. Hindi ito nakalak. Nanuot sa kanilang ilong ang napakabahong amoy. Tila nabubulok na bangkay ng tao. Natatakot naman pumasok sina Tia Rosa at Ate Tony. Malakas ang kutob nila na may nabubulok na katawan ng tao sa loob ng bahay na yun. Pinasok ni Delio at Rosita ang tahanan ng kanilang amo.
Wala pa ngang 1 minuto ay lumabas ng bahay ang babae at naiwan sa loob ang asawa nito. Nagitla sila sa mag-ina sa mga sinabi ni Rosita tungkol sa nasaksihan. Sabi umano ni Rosita, patay na si Mang Berhel. Nakahiga ito sa kama at pinamamahayan ng katawan ng napakaraming uod. Nasa diskomposisyon na ang bangkay. Mahigit 1 linggo na umanong patay ito. Ngunit hindi lang si Mang Berhel ang nasa loob ng naturang bahay na yon. May isa pa raw na bangkay ng isang matandang babae. At ang bangkay na ito ay ang mismong aswang na pinagtataga ng kanyang asawa na si Delio. Malamang ang dalawang ito ang aswang na sumalakay noong mga nagdaang gabi. Upang matukoy kung sino ang matandang babae, ay pumasok na rin sa loob sina Tia Rosa at Ate Tony. Tinibayan nila ang kanilang mga sikmura sa matinding amoy na maaaring magpabaliktad ng kanilang sikmura. Nang makita ang matanda, ay agad nilang natukoy. Ito nga ang matandang babae na nakasabayan nila sa jeep kahit na medyo malapit ng mabulok ang kalahating muka. Pinaalam nila ito sa punong barangay. Sa pagsisiyasat ni Kapitan kasama ang mga tanod at ilang kapulisan, ay isang sekreto ang naibunyag. May natagpuan ng mga pulis na 3 kalansay. Ang 2 ay boto ng mga bata. Nakatago ang mga ito sa isang malaking kahon na imbakan ng mga lumang gamit. Para itong isang kabaong na sinadyang ginawa. Nakasilid dito ang 3 kalansay. Sa tulong ng imbestigador ay natukoy kung kanino ang mga buto. Ang asawa at mga anak pala ito ni Mang Berhel. Pinatay pala nito ang sariling pamilya. Pinalabas na. Sumama ang may bahay sa Kalaguyo kasama ang kanilang mga anak. Napag-alaman din na magkadugo si Mang Berhel at ang matandang babae. Karamihan sa mga sakay ng barko ay kamag-anakan ng may malaking taniman sa Batangas na si Mang Berhel. Tubong kapis din ito. Kahit kumpirmado na si Mang Berhel at ang matandang babae ang aswang, ay nagpatuloy pa rin ang pamimerwisyo ng mga aswang sa mga alagang hayop ng bawat pamilya sa iba't ibang barangay. Kinalaunan, nahuli ng mga kalalakihan ng San Quintin kung sino ang gumagalang aswang sa hating gabi at walang habas na nilalantaka ng mga alagang manok at baboy. Ang nilalang na ito ay walang iba kundi si Mang Tomas at Aling Doray. Naaktuhan na kinakain ang biik ng kanilang kalapitbahay. Matagal na palang minamanmanan si Mang Tomas ng mga kabarangay. Bukod kay Mang Tomas, mga aswang din ang ilang kaanak nito sa kabilang lugar. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Mark. Sana nagustuhan ito ng inyong mga masusugid na tagapakinig at walang sawang sumusuporta sa inyong programa. Tawagin nyo na lang po pala akong Anonymous, Sir Mark. Sana'y naibigan ninyo ang naging karanasan ni Ate Tony na naikwento lang niya sa akin na nais ko lang din ibahagi sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa side channel natin na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Dito ko po ilalapag ang mga fiction horror stories na isinulat ng mga magagaling nating mga writers. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Pindutin nyo lang at sana makapag-subscribe po kayo. Muli po, Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Sandatang Pinoy, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat po sa inyong lahat.